May mga pagkakataon na tahimik ang panalangin ng isang tao, ngunit may malalim na tanong sa puso, kung tunay nga bang kalugod-lugod pa siya sa harapan ng Diyos. Maraming nagsisikap maging mabuti, ngunit hindi lubos na nauunawaan kung alin sa mga katangian ng tao ang tunay na minamahal ng Panginoon. May mga ugaling hindi pinapansin ng mundo, ngunit lubos na nakikita ng Diyos sa lihim na bahagi ng buhay ng bawat nilalang. Kapag nalaman ang mga katangiang mahalaga sa langit, mas nagiging malinaw ang landas ng pananampalataya. Maaring may isang katangian na matagal nang hinahanap ng Diyos sa puso ng marami. Maraming tao ang abala sa araw-araw, ngunit dumarating ang sandali na naghahanap ang kaluluwa ng mas malalim na kahulugan ng pagiging malapit sa Diyos. Hindi sapat na marunong lamang manalangin kung ang puso ay nananatiling malayo sa kabanalan na nais ng Panginoon. Ayon sa Proverbs 3 verse 5, "Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding." Malinaw ang paalala ng talatang ito na mahalaga sa Diyos ang pusong tunay na nagtitiwala sa Kanya. Doon nagsisimula ang mas malalim na ugnayan ng tao at ng Panginoon. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking biyaya ang sama-samang pakikinig sa mga aral na nagpapalalim ng pananampalataya. Kapag may isang pusong nabuksan sa katotohanan, may isang buhay na maaring mabago. Bawat salitang pumapasok sa isip ay maaring maging simula ng panibagong direksyon ng buhay. Mahalaga ang bawat sandaling inilalaan para sa mga salita ng Diyos. May mga ugali na hinahangaan ng tao, ngunit hindi lahat ay may parehong halaga sa harapan ng langit. May kababaang loob na tahimik, ngunit higit na mahalaga sa Diyos kaysa sa papuri ng mundo. May kabutihang ginagawa ng walang kapalit na nagbibigay galak sa puso ng Panginoon. May katapatan na nananatili kahit walang nakakakita. Kapag ang puso ay natutong sumunod, doon mas nakikita ang tunay na pananampalataya. Habang nagpapatuloy ang pagninilay, unti-unting mabubuksan ang mas malinaw na pag-unawa kung bakit may mga taong may kapayapaan kahit dumaraan sa pagsubok. Hindi laging tagumpay ang unang palatandaan ng biyaya, kundi ang pusong marunong sumunod sa Diyos. May mga katangiang tahimik, ngunit makapangyarihang kumikilos sa buhay ng tao araw-araw. Bawat aral na tatalakayin ay maaring maging gabay sa paghubog ng pusong kalugod-lugod sa Diyos. Maraming mananatili hanggang dulo dahil maaring may mensaheng personal na inihahanda ang Panginoon para sa kanilang buhay ngayon. Una, pusong may kababaang loob. Mahalaga sa Diyos ang taong marunong yumuko, kahit may taglay na kakayahan at karangalan sa buhay. Hindi naghahanap ng papuri ang pusong tunay na mapagpakumbaba, sapagkat mas pinipili nitong itaas ang pangalan ng Panginoon kaysa sariling dangal. Kapag tahimik ang kalooban at malinis ang layunin, mas madaling maramdaman ang paggabay ng langit sa bawat pasya. May kagandahang espiritual ang isang taong hindi ipinagmamalaki ang kanyang kabutihan sa harap ng marami. Malalim ang halaga ng ganitong pag-uugali dahil nakikita ng Diyos ang lihim na kabutihan na hindi agad napapansin ng mundo. Ayon sa 1 Peter 5 verse 6, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time." Ipinapakita ng talatang ito na ang tamang pagdakila ay nagmumula sa tamang panahon na itinatalaga ng Diyos. Hindi kailangang magmadali ang taong marunong maghintay sa banal na pag-angat na galing sa Panginoon. Mas matibay ang pundasyon ng buhay kapag kababaan ng loob ang kasama sa bawat tagumpay. Pagpapakumbaba ang naglalayo sa puso mula sa pagmamataas na nagiging dahilan ng pagbagsak ng marami. May mga sandaling dumarating ang mabibigat na pagsubok upang linisin ang kalooban ng tao mula sa labis na pagtitiwala sa sarili. Sa gitna ng kahirapan, natututuhan ng kaluluwa ang tunay na pag-asa na nakasentro lamang sa Diyos. Marunong tumanggap ng pagtutuwid ang isang taong may mahinahong disposisyon. Hindi siya agad nasasaktan kapag pinapayuhan sapagkat nauunawaan niyang may layunin ng bawat aral. Doon lalong nahuhubog ang ugaling kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. May katahimikan ang pusong hindi nakikipagpaligsahan para lamang mapansin ng iba. Hindi sinusukat ang halaga ng sarili sa dami ng papuring natatanggap mula sa paligid.
Sapat nang malaman na ang bawat kabutihang ginagawa ay nakikita ng Diyos kahit walang nakakapalakpak. Nagiging mas malalim ang pananampalataya kapag ang intensyon ay nananatiling dalisay. Kabutihan na walang pagmamataas ang madalas magbunga ng tunay na kapayapaan. Kapag nananatiling mababa ang kalooban, mas bukas ang puso sa pagtanggap ng banal na karunungan. Hindi agad umiiral ang galit kapag marunong makinig bago magsalita. May paggalang sa kapwa. Ang taong hindi itinataas ang sarili sa anumang kalagayan. Bawat hakbang ay nagiging maingat dahil may takot sa Diyos na gumagabay sa isip at damdamin. Ganitong katangian ang patuloy na minamahal ng Panginoon sa bawat henerasyon. Ikalawa, pusong marunong magpatawad. Malapit sa puso ng Diyos ang taong handang magpalaya ng kapwa mula sa bigat ng pagkakasala. Hindi madaling dalhin ang sugat na iniwan ng masasakit na karanasan, ngunit higit na dakila ang pusong marunong magbigay ng awa. Kapag pinipili ang pagpapatawad, unti-unting gumagaan ang loob at nagkakaroon ng panibagong lakas ang espiritu. May kapayapaang dumarating sa taong hindi hinahayaang manatili ang galit sa kanyang dibdib. Malalim ang halaga ng ganitong pag-uugali sapagkat sumasalamin ito sa habag na nagmumula sa langit. Ayon sa Ephesians 4 verse 32, "And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." Makikita sa talatang ito ang paalala na ang pagpapatawad ay kaugnay ng kabutihang tinanggap mula sa Panginoon. Bawat pusong nakaalala sa sariling pagkukulang ay mas madaling magpakita ng awa sa iba. Hindi laging madali ang paglimot, ngunit may lakas na ibinibigay ang Diyos upang maibsan ang sakit. Pagpapatawad ang isa sa mga malinaw na tanda ng pusong lumalago sa pananampalataya. May mga sugat na tahimik na dinadala ng maraming tao sa mahabang panahon. Sa kabila ng katahimikan, patuloy na kumikilos ang Diyos upang turuan ang puso na maghilom. Hindi nangangahulugan ng kahinaan ang pagbibigay ng kapatawaran sapagkat nangangailangan ito ng tunay na tibay ng loob. Mas dakila ang taong marunong magpalaya kaysa sa taong pinipiling manatiling bihag ng puot. Doon nagsisimulang bumalik ang kapanatagan ng damdamin. Kapag pinili ang habag kaysa paghihiganti, mas nagiging malinaw ang pagkilos ng biyaya sa araw-araw na buhay. Hindi lahat ng pagkakamali ay agad nawawala sa alaala. Ngunit maaring mawala ang bigat na dulot nito sa puso. Unti-unting binabago ng Diyos ang damdaming handang sumunod sa kanyang utos. May pagpapalang kasama ang taong marunong magbigay ng pangalawang pagkakataon. Pag-ibig ang ugat ng tunay na pagpapatawad. Bawat pagkakataong nilalabanan ng galit ay may kasamang tahimik na tagumpay sa espiritual na buhay. Marunong maghintay ang pusong may malasakit hanggang dumating ang ganap na paggaling ng damdamin. Hindi agad humahatol ang taong ginagabayan ng awa ng Panginoon. Mas nagiging magaan ang pakikitungo sa kapwa kapag malinis ang loob mula sa sama ng loob. Ganitong katangian ang nagbibigay galak sa Diyos sapagkat nagpapakita ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Ikatlo, pusong tapat sa panalangin. Pinahahalagahan ng Diyos ang taong patuloy na lumalapit sa Kanya ng may buong katapatan araw at gabi. Hindi nasusukat ang lalim ng panalangin sa haba ng salita, kundi sa tunay na laman ng damdaming iniaalay sa Panginoon. Kapag bukas ang puso sa banal na presensya, mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay sa gitna ng maraming tanong. May lakas na dumarating sa isang kaluluwa na marunong manalangin kahit walang nakakakita. Malalim ang kaugnayan ng panalangin sa paghubog ng matibay na pananampalataya. Ayon sa 1 Thessalonians 5 verse 17, "Pray without ceasing." Ipinapakita ng talatang ito na ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang ginagawa sa oras ng pangangailangan. Bawat araw ay nagiging pagkakataon upang ilapit sa Panginoon ang pasasalamat, pag-asa at paghingi ng gabay. Hindi kailangang maging perpekto ang pananalita upang marinig ng langit ang isang taimtim na puso. Sapat na ang katapatan upang maramdaman ang banal na paglingap. May mga sandaling tahimik ang paligid, ngunit abala ang kaluluwa sa paghahanap ng sagot mula sa Diyos. Sa gitna ng pag-iisa, nagiging matatag ang loob kapag nananatiling buhay ang pananalangin. Hindi agad nakikita ang tugon, ngunit may kapayapaang unti-unting ibinubuhos sa naghihintay ng may pagtitiwala. Bawat luha na kasama sa panalangin ay may kahulugang nauunawaan ng Panginoon. Doon lumalalim ang relasyon ng tao at ng may kapal.
Kapag tapat ang puso sa paglapit sa Diyos, nababawasan ang takot sa mga hindi tiyak na mangyayari. Nagkakaroon ng kapanatagan kahit maraming hamon ang kinakaharap sa araw-araw. Hindi madaling matinag ang taong sanay ibuhos ang bawat alalahanin sa banal na presensya. May kakaibang tibay ang espiritong umaasa sa kapangyarihan ng panalangin. Bawat paglapit sa Diyos ay nagiging hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang kalooban. Patuloy na ginagabayan ng buhay ng taong hindi napapagod tumawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi nawawala ang pag-asa kahit mabagal ang pagdating ng kasagutan. Marunong maghintay ang pusong naniniwalang may tamang panahon ng Diyos sa lahat ng bagay. Nagiging mas mahinahon ang damdamin kapag panalangin ang unang pinipili bago gumawa ng pasya. Ganitong katapatan ang nagbibigay lugod sa Diyos sapagkat nagpapakita ito ng buong pagtitiwala sa Kanya. Ika-4, pusong may takot sa Diyos. Lubos na kinalulugdan ng Diyos ang taong may malalim na paggalang sa Kanyang kapangyarihan at kabanalan. Hindi simpleng pangamba ang kahulugan ng takot sa Diyos, kundi banal na pag-iingat sa bawat kilos at pasya. Kapag may ganitong disposisyon ang isang tao, nagiging maingat siya sa pananalita at sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. May pagnanais siyang mamuhay ng malinis dahil nauunawaan niyang nakikita ng Panginoon ang bawat lihim ng puso. Nagiging matatag ang karakter kapag ang budhi ay ginagabayan ng banal na paggalang. Ayon sa Proverbs 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Ipinahahayag ng talatang ito na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Hindi sapat ang talino kung walang paggabay ng banal na katotohanan sa bawat desisyon. Mas nagiging tama ang landas ng buhay kapag inuuna ang kalooban ng Panginoon kaysa sariling kagustuhan. Doon nabubuo ang matibay na pundasyon ng espiritual na pag-unlad. May mga tukso sa paligid na madaling makahila sa damdamin ng tao palayo sa tama. Sa gitna ng mga hamon, nananatiling matatag ang pusong may banal na pag-iingat. Hindi agad sumusunod sa pansamantalang aliw ang taong may malinis na budhi. Bawat hakbang ay sinusukat ayon sa kung ano ang kalugod-lugod sa harapan ng langit. Mas nagiging malinaw ang tama kapag may paggalang sa banal na utos. Kapag nangingibabaw ang takot sa Diyos, hindi madaling manaig ang kapalaluan sa loob. May kababang loob na kusang lumalago dahil nauunawaan ng tao ang kanyang tunay na kalagayan sa harap ng may kapal. Hindi niya ipinagmamataas ang tagumpay sapagkat kinikilala niyang lahat ng biyaya ay galing sa itaas. Nagiging mapagpasalamat ang puso sa maliliit at malalaking pagpapala araw-araw. Bawat tagumpay ay nagiging dahilan upang higit pang magbigay puri sa Panginoon. Patuloy na pinagpapala ang taong marunong umiwas sa landas na may kasamang paglabag sa kalooban ng Diyos. Hindi man perpekto ang buhay, nananatili ang pagnanais na manatiling tapat sa tama. May kapayapaang sumasama sa taong pinipiling mamuhay ng may banal na paggalang. Unti-unting nahuhubog ang puso sa mas malalim na kabanalan habang lumalakad sa tamang direksyon. Ganitong katangian ang tunay na nagbibigay galak sa Diyos sa bawat panahon. Ika-5, pusong mapagpasalamat. Mahal ng Diyos ang taong marunong kumilala sa bawat biyayang dumarating maging maliit man o malaki. Nagiging maliwanag ang pananampalataya kapag marunong tumingin sa kabutihan ng Panginoon sa gitna ng pang-araw-araw na buhay. Hindi nawawala ang galak sa pusong marunong magpasalamat kahit may mga pagsubok na pinagdaraanan. Bawat umaga ay nagiging pagkakataon upang kilalanin ang bagong awa na ipinagkakaloob ng langit. Mas lumalalim ang ugnayan sa Diyos kapag ang labi ay may kasamang pasasalamat sa bawat panalangin. Ayon sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Makikita sa talatang ito na ang pasasalamat ay hindi lamang para sa magagandang sandali, kundi maging sa gitna ng mahirap na kalagayan. May lihim na lakas ang pusong marunong magpasalamat kahit hindi pa dumarating ang hinihintay na sagot. Bawat pagkilala sa kabutihan ng Diyos ay nagiging patunay ng matatag na pagtitiwala sa Kanya. Nagiging mas payapa ang kalooban kapag marunong tumingin sa kabutihang nananatili. May mga araw na tila mabigat ang dalang alalahanin, ngunit may dahilan pa rin upang magpasalamat sa biyayang buhay. Sa simpleng pagkain sa hapag at katahimikan ng gabi, ay naroon ang mga pagpapalang madalas hindi napapansin.
Hindi kailangang maging marangya ang paligid upang makakita ng kabutihan mula sa Panginoon. Bawat hininga ay paalala na may patuloy na pag-aaruga mula sa langit. Nagiging mas malalim ang pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos kapag marunong magbilang ng biyaya. Kapag mapagpasalamat ang puso, hindi agad nangingibabaw ang reklamo sa oras ng kakulangan. May pagtitimpi at kapanatagan na sumasama sa taong marunong maghintay nang may pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Hindi agad nasisira ang loob dahil may paniniwalang may layunin ang bawat pinapahintulutang pangyayari. Unti-unting nababago ang pananaw kapag pasasalamat ang unang pinipiling ilabas mula sa damdamin. Mas nagiging magaan ang pagharap sa araw-araw na hamon. Patuloy na sumisibol ang ligaya sa buhay ng taong marunong magpuri sa Panginoon sa anumang kalagayan. Hindi nawawala ang pag-asa sapagkat may alaala ng nakaraang kabutihan na patuloy na pinanghahawakan. May lakas ang pusong nagpapasalamat upang magpatuloy kahit mabagal ang katuparan ng hinihiling. Bawat biyaya ay nagiging dahilan upang higit pang magtiwala sa Diyos. Ganitong katangian ang nagbibigay lugod sa Kanya dahil nagpapakita ito ng pusong marunong kumilala sa Kanyang kabutihan. Ika-6, pusong maawain sa kapwa. Kinalulugdan ng Diyos ang taong marunong umunawa sa pinagdaraanan ng iba at handang magbigay ng malasakit nang walang hinihintay na kapalit. May kakaibang liwanag sa buhay ng isang taong marunong dumamay sa kapwa sa oras ng pangangailangan. Hindi nasusukat ang awa sa laki ng naibibigay, kundi sa katapatan ng pusong handang tumulong. Kapag may malasakit ang damdamin, nagiging mas malapit ang pagkatao sa katangiang nais ng Panginoon. Bawat mabuting gawa na may habag ay may malaking halaga sa paningin ng langit. Ayon sa Matthew 5 verse 7, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Ipinahahayag ng talatang ito na may biyayang inilaan para sa mga pusong marunong magpakita ng habag. Kapag marunong umunawa sa kahinaan ng iba, mas lumalalim ang pag-ibig sa kapwa. Hindi agad humahatol ang taong may awa sapagkat nauunawaan niyang lahat ay dumaraan sa iba-ibang laban sa buhay. Nagiging malinaw ang aral ng Diyos sa bawat kilos na may kasamang malasakit. May mga pagkakataong simpleng pakikinig lamang ang kailangan ng isang taong mabigat ang pinapasan. Sa tahimik na pagdamay, ay maaaring gumaan ang pusong matagal nang may dinadalang lungkot. Hindi lahat ng tulong ay nasusukat sa material na bagay dahil minsan sapat na ang presensya at pag-unawa. Bawat sandaling inilaan upang damayan ang kapwa ay nagiging patunay ng tunay na kabutihan. Malalim ang epekto ng malasakit na nagmumula sa malinis na intensyon. Kapag maawain ang puso, nababawasan ang tigas ng damdamin laban sa mga nagkamali. Mas nauunawaan ng isang tao na bawat buhay ay may kanya-kanyang sugat at pinagdadaanan. Hindi madaling manaig ang paghamak kapag nangingibabaw ang habag sa pakikitungo. Unti-unting nahuhubog ang pagkatao sa mas malawak na pagtingin sa kahinaan ng iba. Doon mas nakikita ang tunay na bunga ng pananampalataya. Patuloy na pinagpapala ang pusong marunong tumingin sa kapwa ng may kabaitan at malasakit. Hindi nawawala ang pag-asa sa isang taong may handang kamay para sa nangangailangan. May katahimikan sa budhi kapag alam ng puso na may naibahaging kabutihan sa iba. Bawat gawaing may habag ay nagiging tahimik na alay sa Diyos. Ganitong katangian ang nagbibigay galak sa Panginoon dahil sumasalamin ito sa kanyang pag-ibig at walang sawang kabutihan. Ika-7, pusong matapat sa katotohanan. Minamahal ng Diyos ang taong naninindigan sa tama kahit walang nakakakita at walang pumupuri sa kanyang katapatan. May malaking halaga sa harapan ng langit ang pusong hindi pumapayag na ilihis ang sarili kapalit ng pansamantalang pakinabang. Kapag pinipili ang katotohanan, nagiging malinaw ang direksyon ng buhay at mas payapa ang budhi. Hindi madaling mabuhay ng tapat sa panahon na maraming tukso at pandaraya. Ngunit malaking lugod ito sa Panginoon. Bawat salitang may katapatan ay nagiging patunay ng pusong may takot sa Diyos. Ayon sa Proverbs 12 verse 22, "Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight." Makikita sa talatang ito na ang katapatan ay lubos na mahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi lamang sa malalaking bagay na susukat ang katotohanan, kundi maging sa simpleng pananalita araw-araw. Kapag malinis ang salita, nagiging matatag ang tiwala ng kapwa at lumalalim ang dangal ng pagkatao.
Mas nagiging payapa ang kalooban kapag walang itinatagong panlilinlang sa puso. May mga pagkakataon na mahirap sabihin ang tama dahil may takot sa maaring maging reaksyon ng iba. Sa kabila nito, nananatiling matibay ang taong pinipiling maging tapat sa bawat pagkakataon. Hindi niya hinahayaan na manaig ang takot kaysa sa tama. Bawat pa siyang may katapatan ay nagiging hakbang patungo sa mas malinis na pamumuhay. Doon nahuhubog ang karakter na matibay sa harapan ng pagsubok. Kapag matapat ang isang tao, hindi niya kailangang magtago sa likod ng maraming paliwanag. Nagiging payak ang pakikitungo dahil walang bigat na dala ang budhi. Mas madaling maramdaman ang kapayapaan kapag ang kilos at salita ay magkatugma. Hindi man laging madali ang landas ng katotohanan, may kapalit naman itong malalim na kapanatagan sa loob. Bawat araw ay nagiging mas maayos kapag ang puso ay walang kinukubling kasinungalingan. Patuloy na ginagabayan ng Diyos ang pusong pinipiling manatili sa katapatan. Sa gitna ng anumang sitwasyon, hindi nawawala ang dangal ng taong marunong manindigan sa tama kahit mag-isa lamang siya. May pagpapalang kasama ang taong pinahahalagahan ang katotohanan sa salita at gawa. Unti-unting lumalalim ang pananampalataya kapag ang budhi ay nananatiling malinis. Ganitong katangian ang nagbibigay galak sa Panginoon dahil sumasalamin ito sa banal na katuwiran. 8. Pusong marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Lubos na kinalulugdan ng Diyos ang taong handang sumunod kahit hindi agad nauunawaan ang buong dahilan ng kanyang utos. May malalim na pananampalataya ang pusong marunong magtiwala sa direksyong itinatalaga ng Panginoon. Hindi lahat ng landas ay madaling tahakin, ngunit nagiging matatag ang kalooban kapag ang Diyos ang sinusunod higit sa sariling nais. Bawat hakbang ng pagsunod ay may kasamang pag-asa na may mabuting layunin ng langit sa bawat pangyayari. Nagiging makabuluhan ang buhay kapag ang sentro ng desisyon ay ang banal na kalooban ng Panginoon. Hayon sa Deuteronomy 5 verse 33, "Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you." Ipinahahayag ng talatang ito na may pagpapalang kaakibat ang pusong marunong sumunod sa Diyos. Hindi laging madali ang pagsunod, lalo na kapag salungat sa kagustuhan ng damdamin. Sa kabila ng hirap, may kapayapaang dumarating sa taong pinipiling manatili sa tamang landas. Mas tumitibay ang pananampalataya sa bawat pagsunod na may kasamang pagtitiwala. May mga sandaling sinusubok ang puso sa pamamagitan ng paghihintay at pagtitiis. Sa gitna ng katahimikan, patuloy na hinuhubog ng Diyos ang karakter ng taong marunong magpasakop. Hindi agad nakikita ang bunga, ngunit may malalim na pagbabagong nangyayari sa loob. Bawat araw ng pagtitiis ay nagiging bahagi ng mas matibay na espiritual na paglago. Doon lalong lumalalim ang pag-unawa sa kabutihan ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay marunong sumunod, hindi agad nangingibabaw ang sariling kagustuhan sa bawat pasya. Mas pinipili niyang hanapin ang tama kaysa sa madali. May pag-iingat sa pananalita at kilos dahil may hangaring manatiling kalugod-lugod sa Diyos. Hindi siya basta naaakay ng opinyon ng mundo sapagkat may gabay na banal sa kanyang budhi. Nagiging maayos ang direksyon ng buhay kapag may tunay na pagpapasakop sa Panginoon. Patuloy na dumarating ang biyaya sa pusong handang sumunod kahit may kasamang sakripisyo. Hindi nawawala ang pag-asa dahil may paniniwalang tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. May lakas na ibinibigay ang langit sa bawat pusong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Bawat simpleng pagsunod ay may malaking halaga sa paningin ng Panginoon. Ganitong katangian ang tunay na nagbibigay galak sa Diyos dahil sumasalamin ito sa pusong lubos na nagtitiwala sa Kanya. Habang patuloy na lumalalim ang pag-unawa sa mga katangiang minamahal ng Diyos, mas nagiging malinaw na hindi kayamanan, katanyagan o lakas ng tao ang tunay na pinahahalagahan ng langit, kundi ang pusong marunong sumunod, magmahal, magtiis at manatiling tapat sa gitna ng ibang pagsubok. Bawat katangiang nabanggit ay paalala na may mga ugaling tahimik, ngunit makapangyarihang humuhubog sa isang buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kapag ang puso ay unti-unting hinahayaang baguhin ng mga salita ng Diyos, nagkakaroon ng mas malalim na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. May mga sandaling mabigat ang laban sa araw-araw, ngunit nananatiling matatag ang kaluluwa
na may pananalig sa banal na paggabay ng Panginoon. Doon higit na nakikita ang kagandahan ng buhay na nakasentro sa pananampalataya. Ayon sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ipinahahayag ng talatang ito na ang salita ng Diyos ang nagbibigay liwanag sa bawat hakbang ng tao, lalo na sa mga panahong puno ng pag-aalinlangan at paghahanap ng direksyon. Kapag ang puso ay nananatiling bukas sa kanyang mga aral, mas nagiging malinaw ang landas na dapat tahakin. Hindi man agad makita ang buong plano ng buhay. Sapat ang liwanag na ibinibigay ng Panginoon sa bawat araw. Bawat paglapit sa kanyang salita ay nagdadala ng bagong lakas at pag-asa. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking biyaya ang sama-samang pagninilay sa mga aral na nagbibigay lakas sa pananampalataya at gumagabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag may isang pusong nabuksan sa katotohanan, may isang buhay na maaring mabago sa pamamagitan ng banal na mensahe. Bawat pag-share ng mga salitang may pag-asa ay maaaring maging daan upang may ibang taong muling tumibay ang loob. Mahalaga ang bawat sandaling inilalaan para sa pakikinig sa mga aral ng Diyos. Patuloy nawa nating hangarin ang mga katangiang nagbibigay galak sa Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Hindi man agad maging ganap ang pagbabago, mahalaga ang pusong handang magpatuloy at matutong sumunod sa kanyang kalooban. May awa ang Diyos sa bawat pusong taos na naghahangad na maging mas mabuti sa kanyang harapan. Bawat panalangin, bawat pagtitiis, at bawat kabutihang ginagawa ng may katapatan ay may halaga sa langit. Nananatiling tapat ang Panginoon sa mga pusong lumalapit sa Kanya ng may buong pagtitiwala.